mga migo, miga, gwapo, gwapa. Ito, nandito na naman ako ulit. Salamat Panginoon. At syempre sa aking Holy Spirit. Ito, may binigay pa sa akin, oh. So, alam kung ano. Alam kong dami. Dito muna ako sa 11. Sa Hebreo 10:11. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon din ang hain. Subalit, hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog. Ang mga saserdote, laging nakatayo, ay yung mga ginagawa nila, laging nakatayo at nagsasalita ng mga ganun. Iyon at iyon din ang mga hain. Yun ang mga nila, sakripisyo. Subalit, hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing yun. Tapos dito, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan. At iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin. Hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Kasi nga, yung hinain ng Panginoon, yung kanyang kamatayan. Kaya nga tayo natubos sa kasalanan dahil yung kanyang buhay binigay niya. Kaya, ginantimpalaan siya ng Diyos Ama ng kanyang inano niya at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin. Pinasuko ng Diyos Ama ang kanyang mga kaaway. Yun ang sa makatuwid sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nalilinis niya. Ang mga nalinis ginawang banal magpakailanman. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay, sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga uso. Iuukit uli, iuukit na naman at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. Iuukit at itatanim sa ating mga isip. At sa kanya ring sinabi, pagkatapos hindi ko naalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Sapagkat ipinapatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Hindi na daw kailangan maghandog dahil sa kasalanan at saka sa kasamaan. Kasi nga yung niya, tinubos na nga tayo. At iuukit na niya sa ating isip at puso. Iuukit sa ating isip at puso. At itatanim sa ating isipan. Tapos ito pa binigay sa akin. Yung 19. Kanina 11 hanggang 18, tapos ngayon nasa 19 naman ako. 19. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabilang tabing, alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Nandito sa Kanya yung Holy Spirit ko.
lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Hindi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin na lalapit na ang pagdating ng Panginoon. O dadalo tayo sa mga pagtitipon. Kailangan din nating dumalo sa pagtitipon. Kailangan talaga nating sumamba din. Kailangan nating dumalo sa mga pagtitipon. Katulad ng sumamba ka. Kung ano man yung ano mo, kailangan talaga ituro mo to lahat sa tao. Ituturo mo talaga, babasahin mo to talaga sa kanila para maunawaan ng tao. Kasi pag hindi, kailangan hindi kayong konti-konti lang, konti-konti. Pwede rin naman yung ipaliwanag. Mas maganda kung babasahin mo talaga ng dahil ito yung katuruan ng Panginoon. Bawasan natin ang lahat. Nandito naman siya nandito sa 9, meron pa sa 9. Sa kanya sinasabi, narito ako upang tukdin ang inyong kalooban. Andito siya sa tukdin. Inaalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsak paghandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Nakakatuwa yung binigay sa akin ngayon. Kailangan ang ganda ng mga binigay niya sa atin. Ito nandito siya sa kailangan talaga nating lumapit sa Panginoon na may malinis na buti. Malinis ang ating hangarin. Malinis tayo lagi. Walang batik ng pagkakasala. Andito siya sa lumapit at saka dun sa budhi. Lumapit at saka budhi at saka dito sa tukdin. Tapos kanina dito sa may patulo, tanggapin. Inikot-ikot niya ako para hindi magaya. Para hindi magaya. Ito. Nandito na pa sa isa sa kalugod-lugod. Kailangan maging kalugod-lugod talaga tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon, malinis ang ating budhi para maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Tingnan mo. Sabi niya, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Sabi niya dito siya, tukdin ang iyong kalooban. Talagang inikot niya ko dito sa 11, sa 10. Doon pa rin siya. Nandito pa siya sa lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Dito naman siya sa nating. Kaya nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Dito sa nating.
mga gumagaya, hindi makagaya kasi inikot-ikot niya ako dito sa dito sa buong harapan ko. Tsaka parents nila magkababata, so doon pa lang, close to be talaga. 3 years na po Salamat kayo po sa inyo kung kayo nakikinig. At salamat ulit sa Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Salamat po. God bless everyone.